Sinubukan rin naman sana mga idol ng Golden State Warriors na makapag-comeback sa malamya nilang umpisa sa game laban sa Miami Heat ngayong araw, sadyang kinapos lamang sa dulo matapos magkaroon din ng scoring run ng Miami Heat. Pero hindi rin naman nakakagulat ang pagkatalong ito dahil bago pa mag-umpisa ang laban, inanunsyo na ng team hindi maglalaro ang majority sa mga key player na sina Jimmy Butler, Draymond Green, Stephen Curry at Jonathan Kuminga. Yes mga idol, maging si Stephen Curry may injury matapos itong matapilok sa game kahapon laban sa Orlando Magic. Kaya para hindi na lumala pa ang kalagayan, hindi na nga nila siya pinaglaro pa. Tapos na rin naman ang road trip ngayon at babalik na sila sa home court sa mga susunod na araw. Kaya kailangan talaga ng team siguraduhing maayos ang kalagayan ni Stephen Curry at makakapaglaro na sa kanilang gaganaping 5-game homestand. Samantala, para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, pagkatapos na manalo ang Los Angeles Lakers kahapon laban sa Utah Jazz, magkakaroon sila ng 4 na araw na pahinga bago sumabak next game laban sa rematch kontra si Jazz. Kaya magagamit nila ang kanilang 4 na bakanting araw para makapagpahinga, makapractice at makarecover mula sa mga injury. Maayos rin naman ang kalagayan ng team na nasa ika-4 na pwesto sa West. At kasabay ng paglakas at pagkakakompleto ng Lakers, may ilang analyst ang naniniwala na matapos makumpleto ang team sa pagbabalik ni LeBron, kakayanin na nga nilang talunin ang defending champions na Oklahoma City Thunder. Mas naging physical ngayon ang team simula nang maglaro si LeBron at mas dumami ang option sa opensa. Kaya siguradong mahihirapan ng OKC Thunder sa kanilang magiging rematch na mangyayari next year sa February 10. Syempre, excited na rin naman dito si SJ na makatapat muli si LeBron James. Sa kabilang banda, dahil nga patuloy pa rin ang pagkatalo ng Dallas Mavericks sa nakalipas na laban, nagresulta ito ng pagbagsak nila sa West standings. Pinag-uusapan sila ngayon sa social media at syempre ang pag-trade nila kay Anthony Davis. Maaari nga daw gamitin na lamang ito bilang trade asset para makakuha ng mga batang player at future draft pick na magagamit sa pag-rebuild. Mas mabuti nga daw kung mag-focus na lamang ang team sa pagbuo ng bagong lineup para sa kanilang first overall pick na si Cooper Flagg. Pero sa kabila ng pagsilabasang ito na trade tungkol kay Anthony Davis, nilinaw ni Mark Cuban na hindi nila ito iti-trade. Alam nga ninyo na matapos si Santehe ng Dallas Mavericks, ang general manager na si Nico Harrison, nakabalik na nga sa wakas sa front office ang kanilang dating majority owner na si Mark Cuban na balak gumawa ng malaking pagbabago sa lineup. Pero imbis na i-trade si Anthony Davis, plano nila itong panatilihin at subukang mag-compete sa kampyonato.